magulang, kahit po magulang dito. Ay, yung mga anak ng anak nyo, walang kaalam. Bakit nagkaganon? Kasi sir, sabi nila sir, sila, Oh. kami pala ng asawa. Siyempre, ito naman, siyempre, nag-ano siya na nagtiwala naman siya. Pero wala rin. Hindi nila naging anak niya. Ito yung anak niyang bunso. Ito yung panganay. Lalaki, kaya babae. 2 taon, Tatlo po, sir. ay 3 na to. Dalawa, ay lumota. Yung 2. Tapos ito, 1 taon, babae naman. Paano nga ba kasi nangyari na Bakit hindi nyo na-monitor yung anak ninyo? Sabi, ayon sa kanya kasi 15 years old nung mabuntis siya, nung manganak siya. Bakit po? Kasi ano, Asan po asawa niyo? sa dagat. Yun ang hanap buhay niyo po. May nahiram siya ng bangka, sir. Mm. Kaya nakapunta siya. Anong oras ang uwi? Ano yung alas Alas 5. Anong oras umalis? kaninang sir, alas 8. Alas 8 na umaga. So alas 5 may dala na siyang isda. Usually, mga magkanong naiuwi niya pag magkano kinikita niya. Diba, gagaya ngayon, alas ng 8 ng AM, umaga. Tapos darating na alas 5. Gaano karami yung kita ni tatay? Sir, kulang po sa amin lahat. Mhm. Kung minsan 50, 50, kung minsan wala. 50 pesos? Paano? Bakit 50 lang? Kasi kunti lang nakukuha niya, sir. Ano bang gamit niya pang huli? Yung nailot mo, sir, tawin Kawil, namimingwit lang? ako, sir. Hirap naman ang dami. So sana swertihin siya sa araw na ito, maraming mahuling isda, ano? Sana po, sir. Tapos kayo naman, ano naman ang trabaho niyo po? Nagtitinda ng mga talaba, mga suso, tapos pag may tawag sa akin maglaba, sir. Yun lang. Nay, matanong ko lang, huwag mong mamasamain. 10 yung anak ninyo. Dito, ito yung bahay niyo po. Wala nang kwarto na yun, butas-butas na. Paano nyo nagawa yung 10 anak? Lipat-lipat ng bahay po. Lipat-lipat ng bahay. Ilang taon na po yung panganay nyo, Nay? Mga 39 na sa atin. 39 na po. 39 yung panganay. So lahat talaga may asawa na po. Opo, sir. Kaya lang dito pa sila yung mga iba. Yung iba dito rin nakapisan sa inyo. Matulog kami parang sardinas. Pag natulog kayo, parang sardinas dito. Bakit? Walang gaan, sir. Kasi walang higaan. Tapos ano pangalan mo? Rosalie. Si Rosalie nandito rin. Lalong dumami nung nagkaanak siya ng 2. Gusto, gumagi, sir. Nay, paano nga bang nangyari? Bakit 15 years old pa lang yung anak ng si Rosalie? Nanganak na, nabuntis na. Pwede ba namin malaman yung kwento ng buhay niya talaga? Kasi nung nakakwentuhan ko siya, naaawa ako sa kanya, kaya parang nag-iisip din ako na sinasabi ko at age of 15, parang napabayaan. So pwede ba ikwento mo sa amin na kung ano yung simula? Kasi, sir, nung nag-aaral siya, Oh. sabi ko mag-aaral kayo, mag-aaral. Wala tayong may pamahal sa inyo. Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos pag aalis siya, naipunta ako sa barkada ko. Sabi niya, bakit anong gawin niyo? Gumawa kami ng ganito. Sabi niya, sir, hindi ko naman siyempre, sir, ano naman ko na siya magawa ng project nila daw. Pero hindi ko na rin na ganyan pala nangyari sa kanya na ginagawa niya, hindi namin alam. Pero pinagsasabihan namin siya palagi na huwag kang, kahit nalalayas ka, huwag kang magawa ng kahit ano lang, kung masama yung ginagawa mo. Sabi ko, yung ito naman, ang tigas ng ulo niya, pinagsasabihan namin palagi siya. Pinapalo ko pa nga yan, sir. Hindi talaga, matigas ang ulo niya talaga. Sabi ko, mag-ano ka na.
mm, magbago ka na Rosalyn dahil may anak ka na ng isa, sabi ko, bata ka pa, may anak ka na, sabi ko, kaya ano mo na yung sarili mo, may anak ka na, sabi ko sa kanya. Una, sabi niya naman, sir, yun yung ano ko, sabi mo, sinabi mo yan, huwag ka na magawa na kahit isang beses na hindi na maganda. Sabi ko sa kanya, opo nanay, sabi niya. Pag gawin mo pa yan, ewan ko, Rosalyn, sabi ko sa kanya, magpakamatay na lang ako, sabi ko sa pag gawin mo pa, sabi ko sa kanya. Kaya ito naman, hindi na may ano. Tapos, pag magtiwala na naman kami sa kanya, dali-dali na yung anak niya na naman, sabi ko, huwag ka nang dito ka na lang sa bahay, magtalaba ako, o magtinda ka, para may pambili tayo ng mga pagkain natin. Sabi ko sa kanya, nagtitinda rin siya. Titinda siya. Kaya na, ang problema na nagkaroon na naman ng pangalawang anak. Yan na naman. Ano nasabi niyo sa kanya? Ayun, hintik na ako siyang hintik ko na isang hindi na ayaw ko na siyang makita ganyan. Dahil naiyak na kami sa mga tao na yung ginawa niya. Siyempre, sabi-sabihin nila mga mga tao dito. Bakit? Ano sinasabi ng mga tao na Sinasabi nila, nabuntis na naman, nabuntis na, hindi pa siya magano nga, nabubuntis na naman, sabi ng mga anak na naman, ang hirap-hirap na nga ang buhay nila nanay ng pag-anap buhay nila, sabi niya, tapos ganyan pa ang ginagawa niya, sabi nila, hindi ko naman, pinagsasabihan yung anak ko, talaga yung tigas ng ulo niya, sabi ko, ganyan. Yan na naman, nagawa na naman. Sabi ko, talagang hindi ko na kaya, Rosalyn, ang ginagawa mo. Sabi ko sa kanya, dito ka na lang sa bahay, nakadalawa ka na. Sabi ko, magtitinda na lang tayo ng mga talaba. Magmumuha na lang tayo ng talaba para may pambili tayong pambuhay natin. Ang dami-dami na natin. Sabi ko, ganyan pa nga na buhay ng tatay niyo. Kunti pa lang, sabi ko. Tapos daw, mo pa, sabi ko sa kanya, kaya mag-isip ko ng mabuti, Rosalyn, sabi ko sa kanya, isipin mo na, dalawa na yung anak mo, sabi. Tapos yung mga tatay, mga yan, sabi ko, sabihin mo, para may ka na, pabili ng mga gamit nila, sabi ko sa kanya. hindi ba siya sinustentuhan kahit konti? Hindi po, sir, kaya sabi ko nga, yan ang mga magulang nila para sustentuhan sila. Alam naman nila, hirap natin ang buhay. Nice. Mapapanood ito ng mga tatay ng anak ni Rosalie. Ano nga mensahe or gusto mong iparating sa mga tatay ng anak ni Rosalie? Sana po, sustento sila kahit gano'n, kahit kunti sana. Ano ba pangalan ng unang naka-anak sa kanya? Kilala mo na Kilala niya po. Kayo po, hindi nyo kilala? Hindi po. Hindi. Yung pangalawa, hindi nyo rin kilala? Sir. Rosalie, hindi naman pala nagkulang ng paalala sa iyo ang nanay mo. No? Nakikita mo ba kung gaano kasakit? Nakikita mo ba kung gaano kahirap para sa isang magulang? Yung mapapariwara, yung nakikita nilang nagkaganyan ng anak nila? Paano ngayon? Anong gagawin mo? Anong sasabihin mo kay nanay? Tingnan mo, umiiyak si nanay, napakasakit sa dibdib. Kahit na nandyan na yan, pero mararamdaman mo talaga kay nanay habang umiiyak siya na hindi niya matanggap yung nangyari sa iyo. Anong papangako mo kay nanay? Kasi andyan na yan. Diba? Pero ang dapat gawin natin is matuto na tayo. Kaya na sinabi ko, bata ka pa, may tsura ka. Ayusin mo yung buhay mo. Hintayin mo kung ano yung darating mo. So, ano sasabihin mo kay nanay? Tutulungan ko sila. Hindi na po ako makikipagbarkada po. Tutulungan ko na po sila magtinda. Pinapangako ko po kayo nila mamaya na kapag
sila din mangailangan kapag matanda na po sila. Ako po yung tutulong sa kanila. Halagaan ko po sila. Hindi ko po sila iiwan. Halagaan ko po sila. Gano'n po pag-alaga nila sa akin nung bata po ako. Hindi ko po kailangan pagbabayakan. Hanggang ngayon po, tutulungan ko pa rin po sila. Kaya po, hindi naman po ako maging masyadong pabigat po. Kaya ka nagtitinda. Opo. Oo, sipagan mo lang. Ha? Gawin mo sanang inspirasyon yung mga nangyari sa buhay mo. Pero sana, yun, hindi na magiging tatlo pa. Bata ka pa eh. Huwag mong madalayin ang panahon. Laging nandyan naman si nanay mo. Alam kong magagabayan ka niya. Ha? Salamat at nakabalik kami dito mga kababayan. Saan yung yung grocery? Ayan, ano ba itong mga pinagbibili ng mga kasama ko? Ayan, gamit sa kusina, mga sabon, hindi kaya malaglag sa baba. Ano to? Sabon, mantika? Ay, hindi. Oo, yun. Tapos, ayan, mga tinapay ng mga bata. O, anak, kain ka. O, gatas. Huh? Yan. Tinapay, baby. Kita niyo mga kababayan kung gaano kahirap ang buhay dito sa may mga kape, ha? Labas natin mga kababayan para makita. Gusto ko mga kababayan medyo magkalaman yung mga anak ni Rosalie kasi ang liliit pa. 2 taon pero ang liit pa niya. No? Tapos may mga konting sardinas, no? Okay. Okay. Rosalie, magkano naman ang kinikita mo sa pagtitinda araw-araw? Hanggang po 200 po. Pag-aapon na yun. Diba yung 200, malaking bagay na rin yun. Pambili ng bigas, ulam, tapos si nanay nagtitinda rin. Alam nyo kahit na ganun lang, basta magkakasama kayo, mga karaos at mga karaos din. Ha? Okay, salamat na at nakilala ko kayo at salamat ako na inabot ko rin kayo dito. Ano? So, pasensya na po kayo sa dala ko. Maraming Sunod na mga buwan or what, baka makabalik kami ulit dito. At mamonitor natin si Rosalie. Sana pangako mo, Rosalie, ha? Makikipagtulungan ka na sa nanay mo, huwag ka na makikipagbarkada, ha? Bata ka pa. Tapos magbigay ako ng ng budget ulit. Bahala na po kayo. Kay nanay ko naman to ibigay kasi nung nakaraang araw punta ako rito. Anong ginawa mo doon sa perang binigay ko? Pinabili ko po ng mga pagkain din po nila. Pagkain nyo dito. Pampus po, bigas. Oh, ito na 3,000 sa inyo ko naman ibigay para makatulong naman, no?